Magandang araw mga kababayan, magandang araw sambayan ng Pilipino. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. So medyo iba na naman ang background ni Ka Eric, no? At may mga maririnig pa tayong huni ng mga ibon at nakikita natin sa harap ko ang pagsibol ng bagong araw. No? Nasa sunrise area po, east orientation kasi ito, ang lugar na kung saan ngayon ay nandito si Ka Eric na nasa east orientation siya. So kitang-kita po ang pagsibol ng haring araw tuwing ito ay magkakaroon dito ng sunrise. Ayan. Maraming salamat sa patuloy na sumusuporta, nagtataguyod at nanonood, nag-share at nag-promote ng ating videos at ng ating channel, lalo na po sa ating Ka Eric Celis Balita at Talakayan dito sa ating Ka Eric Celis YouTube, and ganoon din po sa Ka Eric Jeff Celis Facebook account. Ayan. Mga kababayan, ang Bigwas ng Agila po ay partnership naman po namin yan ni Ma'am Lorraine Maribadoy. So kasama ko po dyan si Ma'am Lorraine Maribadoy dyan po sa Bigwas ng Agila. Kami po ay nagkakaroon ng mga programa namin araw-araw din halos at nag-upload ng aming episodes. No? At yan naman po ay mayroong Facebook channel at may Facebook account. Sa oras na ito ay bibigyan po natin ng pagtingin at pagpapahayag o paglilinaw itong latest na pagtitipo na ginawa dyan sa may Club Filipino na pinangunahan po ng mga retired soldiers and officers ng mga nanggaling po sa iba't ibang uniformed services. No? Kagaya po ng mga nanggaling sa Philippine Army, Philippine Air Force, Philippine Navy, Philippine Marines, Philippine National Police, Philippine Coast Guard, and other uniformed services. At pati mga reservists. No? Tinawag po ito na Gawad Parangal para sa magigiting at matatapang na bagong bayani. Referring to the 18 brave men, the 18 brave whistleblowers na nagsiwalat po ng kanilang direktang kaalaman hinggil sa detalye ng mga operations ng delivery ng limpak-limpak, malimaleta, tuni-tunilada ng mga pera na pinagkukulimbat at dinurubo nila Marcos at Romualdez mula doon sa mga pagbubodega o pag-warehouse ni Saldico. Idinideliver po ito sa mga iba't ibang mga personalidad na nasasangkot sa naturang deliveries ng mga tinatawag na basura. Pagbabasura o pagdadala ng pinartida, no? Gumagalaw yung background ni Ka Eric. Dahil dito po towards kay Ka Eric po ang aking pwesto ay dito ang hangin. So from the east, no? Kaya northeast monsoon, no? From the north to the east. No, kaya gumagalaw yung background ni Ka Eric. Hindi po siya stationary kasi parang yan ay isang window curtain design. Gumagalaw siya. Maya-maya lang po, mga 10 to 15 minutes ay lubusan ng sisibol si Haring Araw dito sa pwesto ko. So, hindi po natuloy itong aktual na Gawad Parangal kasi nagpaabot po ang security team ng grupo ng mga 18 whistleblowers na ito na mayroon pong security threats and consistent surveillance and monitoring na nararamdaman po nila at namomonitor na rin nila yung mga galaw nila, sinusundan po sila. Hindi naman po tayo magtataka kung ang mga nagmamanman at mga gumagawa nitong surveillance ay mga nanggaling din po sa intelligence service ng armed forces, sa iba't ibang branch of service, including po ang intelligence agents ng gobyerno. Wala naman pong ibang magkaka-interest po sa kanila. Kung ano ang pagmamanman na ito, malamang ito ay minomonitor ang kanilang safe house, ang kanilang movement, sinong mga handlers at sino po ang nag-maintain ng kanilang operations. Yan siguro po ang dahilan kung bakit naramdaman po nitong mga dating sundalo na mga Marines. Karamihan po, no? Out of that 18, 16 po ang Marines, naging Marines po sila, miyembro ng Armed Forces of the Philippines, mga sundalo.
Ang isa po sa out of 18 ay Army. At ang isa ay Army Reservist. Okay? So itong 18 brave men, no, the new 18 brave men na tinawag, o the new 18 whistleblowers, ay hindi po nakapagdalo direkta doon sa Club Pilipino sa kadahilan ng pangseguridad. Nakikita natin kung hindi natatakot ang gobyerno dito. At kagaya ng sinasabi ni Ping Lacson, circus lang yan, pang diversionary lang yan sa issue, pang destabilization yan, pang political operation yan. Bakit ninyo pinapasurveillance? Bakit ninyo pinapamonitor at bakit pinaparamdam ng Estado, ng gobyerno ni Marcos at ni Romualdez na minamanmanan ang mga galaw at ang location at activities nitong 18 new whistleblowers? Kung hindi kayo natatakot at wala kayong gustong itago at ibaon, bakit hindi ninyo ipatawag doon sa Senate Blue Ribbon Committee o kaya sa Expanded Senate Committee? No, kasi wala namang tiwala ng taong bayan na natitira pa dyan sa ICI dahil wala na nga natira yan, nag-resign na ang mga miyembro niyan, ang naiwan na lang chairman niya, wala na ring saysay dahil hindi na naniniwala at hindi kinikilala ng taong bayan ang valid na kategorya at entity nitong ICI dahil palabas lang po yan at mga diskarte ng pambobola ni Marcos. Okay? So, walang naniniwala sa ICI, wala ding naniniwala pa dyan sa House of Representatives. No? Kaya nga, yan ay pugad ng mga attack dogs at mga bulldog ni Marcos at Romualdez, ang House of Representatives. So, hindi natin yan ini-expect na ang taong bayan ay maniniwala pa sa kung anong hakbang ang gagawin yan patungkol sa kunwa-kunwari ang mga investigasyon. Kaya naman po, ang huling baraha sana na pwede pang bumawi kahit papano, mayroon pa pong nakikitang matitino na mga senador na kayang manindigan para sa katotohanan at interes na totoo ng Republika ng Pilipinas at ng sambayan ng Pilipino. You will have there Senator Alan Peter Cayetano, Senator Marcoleta, Senator Robin Padilla, and the likes of them, no, na hindi natatakot. Senator Amy Marcos, na kaya at willing at handa na panindigan ang tamang proseso at totoong investigasyon na walang halong panlilihis at panloloko o panlilinlang o pagtatabon-tabon. Mukhang ayaw naman po gawin ito ni Senator Ping Lacson at nila Tito Soto na silang may control sa silent majority. They have the numbers. So kung pagbubutuhan mo dyan, matatalo talaga. They can get 15 votes or 14 laban sa siyam na mga senador, no, na nasa linya po ng fighting minority. Silent majority po itong grupo nila Ping Lacson dahil tameme at tahimik. Nabusalan po ito ng Malacanang at kabarkada at kalinyada po kay Romualdez. Na sila naman po ang itinuturo itong magpinsan na Marcos at Romualdez na mga mastermind sa naturang mga ginagawa na kalokohan ng malawakan at malakihang pandarambong sa kabanang bayan. So dumaan po ang putput ng pandesal. Tut-tut-tut. Nagmo-motorbike at nag-iikot po dito sa lugar na tinitirhan ko sa area ng location ko ngayon at nagdadala ng pandesal. Anyway, mga kababayan, malaking pagpapakita ng katotohanang natatakot at hindi kayang harapin ni Mr. Marcos at nila Romualdez ang pagsasalaysay ng mga detalye ng pag-deliver ng mali-maleta tuni-tunilada na pera sa sindikato ni Marcos at Romualdez na nanggaling po ang naturang mga kaalaman mismo sa partisipasyon nitong 18 witnesses na ito bilang mga caught and uncaught basurero ni Saldico. Ang tawag na basura po yung bit-bit na mga mali-maleta na pinagpapartidahan mula sa kinulimbat at kinurakot na mga pundo na naka-allocate sana sa iba't ibang projects, karamihan flood control projects. So ang hindi pagpunta dito po sa Gawad Parangal at pagpapaliban
nitong 18 na brave witnesses ay pagpapakita na mayroon talagang seryosong banta sa kanilang seguridad, no? Ang nananggagaling mismo sa gobyerno ni Marcos at Romualdez. Kaya naman po, pati sila Congressman Mike Defensor ay pinatawag na rin sila sa NBI, pati itong 18 former soldiers. Bakit NBI ang magpapatawag? Bakit? Kakasuhan ba ng NBI sina Trillanes, sina Marcos, sina Romualdez, at ang mga alipores ng sindikato na ito na itinuturo na pinagdeliveran ng mali-malitang pera? Hindi Ang purpose ng pagpapatawag dyan ay iharas po sila. At pangalawa, sasampahan sila ng kaso. Malamang inciting to sedition din. Kagaya ng isinampang kaso kay Ka-Eric na nakapagpiyansa po tayo nung nakaraang araw dyan sa may Camp Karingal sa Quezon City. Inciting to sedition daw ang panawagan natin na dapat protektahan at panindigan ng Armed Forces of the Philippines ang ating mga mamamayan sa ilalim po ng doktrina na nakasaad sa Saligang Batas, Article 2, Section 3, that the Armed Forces of the Philippines, which include the Philippine National Police, of course, that the Armed Forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. Nakasaad po yan sa ating Saligang Batas, Article 2, Section 3. Declaration of State Policies and Principles. At nanawagan tayo na sa panahon ng krisis at ng pagbabanta sa demokrasya at integridad ng isang matino na pamamahala, kung ang nasasangkot ay ang Commander-in-Chief at lantaran at mabigat ang mga ebidensya at testimonya, kagaya ng nangyayari ngayon kay Marcos Jr., pwede pong mag-withdraw talaga ng support ang Armed Forces of the Philippines from the Commander-in-Chief in order to facilitate the peaceful transition of power based on constitutional succession. Mayroon pong historical precedent yan. At nangyari po yan nang mag-withdraw ang Armed Forces of the Philippines kasama ang Philippine National Police noong 2001 mula kay Joseph Erap Estrada dahil nakikita nila ang overwhelming evidence of involvement to the scandal of wetting payola o pagpatong at pangingikil sa operasyon ng mga sugal sa Pilipinas and among other scandals of corruption. Kaya po nagkaroon ng withdrawal of support noong panahon ng 2001. And according to the historical account, based on Supreme Court interpretation, it was not a coup-d'etat. It was not a mutiny, yung pagdeklara ng withdrawal of support, kundi yun ay panawagan para sa pag-facilitate ng mapayapa at naaayon sa konstitusyon na pag-succeed or succession in power. Kagaya ng nangyari na naging presidente si former vice president siya noon, Gloria Macapagal Arroyo. So yun, ginamit din po sa akin itong historical accounts na ito upang ako ay takutin at patiklupin at patahimikin at paralisahin ang pagpaparticipate ni Ka-Eric po sa makabuluhang mga pagpapahayag at pakikipagkaisa sa advokasya at pagkilos ng mamamayang Pilipino laban sa malawakang pandarambong at sistematikong pangungurakot sa kaban ng bayan, na malinaw naman po na ang nagsasagawa at namumuno nito ay walang iba kundi ang gobyerno mismo ni Marcos at Romualdez. In fact, tinawag nga ito na the greatest robbery of the government by the government itself. Mga kababayan, 1.4 trillion pesos ang pinagdadambong at pinagdodorobo, kinulimbat at kinurakot sa ilalim ng gobyerno ni Marcos sa pamumuno ni Marcos at Romualdez. Ito po ang dahilan kung bakit lumabas na rin po itong 18 former soldiers to become the new whistleblowers. Subalit, hinaharas po sila, tinatakot sila, pinapasabpi na sila ng NBI. Kagaya ko rin po, sinasampan ako ng kaso, pinapaaresto ako. Paborito talaga nila si Ka-Eric, no? Iwan ko kung bakit ang isang Ka-Eric ang paborito nila, isa sa paborito nilang sampahan ng kaso, iharas, isabpina, isurveillance, lahat na lang po ginagawa din po kay Ka-Eric. Siguro medyo pinipilit ko lang maging malakas ang loob ko. Kaya po ako patuloy na naninindigan sapagkat ang kasamaan at ang kalapastanganan laban sa mamamayan at ang pagsalaula at
paglabag sa karapatan at kalayaan ng ating bayan at ng mga mamamayan, nagiging malakas ang loob ng mga mandarambong at magnanakaw at mga abusado sa poder kung walang naninindigan. Yan ang dapat tamang gawin. Of course, hindi naman lahat po sinasabi ko na may kagaya kayo posible na kahandaan na harapin ang mga sakripisyong ito. I know and how it feels, no? Itong nararamdamang ligalig, pangamba, at mga pag-aalala ng mga dating sundalong ito na naging whistleblowers, pag-aalala sa kanilang pamilya, pag-aalala sa nagaganap o maaring maganap sa kanilang buhay at sa kanilang mga mahal sa buhay. Kasi nararamdaman din po yan ni Ka Eric. Nakakalungkot, nakakagalit na kung sino pa ang tumatayo at nagbubuwis ng kanilang buhay at ng pagsasakripisyo nila para sa mamamayan na mapukaw ang ating mga kababayan, sama-sama tayong manindigan at sama-samang kumilos upang ang gobyerno ay reformahin natin, hindi para pabagsakin sa pamamagitan ng mapayapang pamamaraan. Sila pa po ang ginigipit at hinaharas, tinatakot, binubuli at pinapahiya o kaya binabastos, binabalahura. The way we are seeing right now, the systematic, tyrannical, oppressive schemes, no? Mapaniil at mapanupil na uri ng mga panghaharas at panggigipit na ginagawa ng gobyerno ni Marcos at Romualdez at ng kanilang mga alipores upang supilin ang patuloy na umuusbong at lumalawak na mga pagtutol ng mamamayan sa kalubhaan at napakamalala na pangyayari ng korupsyon at pandarambong sa kaban ng bayan. Kaya kino-confirm po natin that I was informed during that time I was there sa Club Filipino na talagang umatras muna pansamantala doon sa lugar ng pagdadausan ng parangal sa Club Filipino ang 18 former soldiers na ito dahil nga po sa banta sa kanilang seguridad at sa inilatag na malawak na pagsusurveillance, pagmomonitoring ng kanilang mga galaw, ng kanilang location at ng kanilang mga activities. And now, they are being summoned, being called upon to report to NBI at alam natin ang patutunguhan yan, sasampahan niya ng mga kaso. Kaya naman po, sana ay ipanalangin po natin ang ating mga kababayan, ang ating kapwa mga naninindigan ng mga dating sundalong ito na naging bahagi sa daloy ng criminal operations nila Marcos at Romualdez na nanggaling po sa partisipasyon ng boss nila noon na si Congressman Saldico at ngayon ay naglakas loob na magsiwalap. Ngunit sila ngayon ay nakasalang sa matinding pangseguridad na mga paghamon at pagbabanta. Kaya naman yung mga nakinabang dito, kagaya po nila Trillanes, Kimbo, nila Romualdez of course, at ng iba pang mga napangalanan. Sa bahagi po ng mga former soldiers na ito, patuloy silang naninindigan na ang kanilang salaysay ay laman at nagmula at nagugat sa kanilang direktang pagkakaalam at direktang personal na pag-participate sa operations ng mga deliveries ng naturang pinagpaparti-partidahan ng mga kinulimbat at kinurakot na pundo ng ating gobyerno na si Saldico ay isa sa pinagkakatiwalaan noon ng sindikato nila Marcos at Romualdez para bumira dito sa 1.4 trillion pesos sa flood control and many more billions of pesos mula sa other infrastructure projects. Allocables, insertions, o mga pandaraya sa budget. Hindi pa po natin nabusisi lahat yon at marami pang iba. Kaya naman sa bahagi po natin mga kababayan, malinaw naman po ang ating panawagan na dapat managot ang gobyerno at ang mga mastermind ay kailangan pong harapin nila ito, ang pananagutang kriminal. At hindi tayo papayag na basta-basta na lang pong ibabaon ito sa limot. Kagaya ng gustong mangyari ni Senator Ping Lacson at ng mga barkada nila dyan po sa may Senate Blue Ribbon Committee
kagaya po ng gustong gawin ng NBI at ng Ombudsman. So mga kababayan, abangan po ninyo ang iba pang updates mula po sa Balita at Talakayan with Ka Eric. At maraming salamat sa patuloy ninyong pagtitiwala, pagsuporta, pag-like, pag-promote, pag-share, panonood ng ating video uploads at ng video sharing natin dito sa episode ng Balita at Talakayan, mga punto de vista with Ka Eric, dito sa Ka Eric Celis YouTube channel. Sa gustong tumulong at magbigay ng suportang mula sa bukal na puso ninyo, out of your sincerity, ang gamit po nating GCash line ay ang numerong 0916-308-7710. Uulitin po ni Ka Eric, 0916-308-7710. Kay Rohilda Celis po, kay Langging yan, sa wife ko. Diyan na rin po ang daloy ng support coordination, hindi lang sa GCash, kundi pati sa support coordination sa numero na itinawag ko po, ang 0916-308-7710. Maraming salamat. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone, and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Ito po si Ka Eric.